Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng nabot ng video nito. Welcome po dito sa AMB o Avoy Mix Videos. Ngayon po ay tatalakayin natin itong au-pair. So ano nga ba ang au-pair? Ang au-pair po ay ang pinagkunan ng gold para itayo ang templo ng Diyos noong panahon ni Solomon sa Israel. So ang confirm daw dito ay sinasabing ito nga ay nasa Pilipinas. Marami na po ang nagpatunay dito, kagaya na lang ng Dagad Culture. So, ito po ay video naman ni The Church Diary at bigyan po natin ng reaction ang tungkol sa sinasabi niya. So, i-play na po natin. Ito po ang videos. What if I told you that the history of the Philippines didn't start with Ferdinand Magellan in 1521? In fact, what if I told you that the history of this nation didn't even start with a conqueror, but with the creator? Hi there, my name is Kesaya Kiazang. Welcome to the Church Diary. For centuries, historians have searched for the lost land of Ophir. It is the biblical source for the God that built the Temple of Solomon. So they searched in Africa, they searched in India, but all evidence pointed elsewhere. It pointed to the Pearl of the Orient. So yun nga po, no? Mga nag-aangkin o nagsasabi nasa India daw ang au-pair, kaya nasa Africa o nasa iba pang bansa o nasa Saudi din mismo. Pero salungat po 'yon sa sinasabi sa Biblia, no? At ang ebidensya much more na nakita po sa Pilipinas o sa Orient Pearl o sinatawag na Far East, no? At ang isa sa mga palatandaan ngayon, yung tinatawag natin na Solomon Island. Ang Solomon Island po kasi ay nasa Pacific, no? Pero wala naman talagang gold sa Solomon Island. At may kukonsider mo na pinakamalapit dito sa Solomon Island, kaya tinawag ngayon yung Solomon Island ay ang Pilipinas. Yan po ang pinakamalapit na bansa na talagang napakaraming ginto. But this isn't just a history lesson about gold. It is a story about identity. So join me as we trace the prophetic timeline of the Philippines from the ancient world to the spiritual destiny that we are fulfilling today. The Bible tells us that King Solomon built a navy that he used to go and gather the materials needed to build this temple. And they were supposed to journey for 3 years to go and return. 3 years. Yun nga po ang isa sa ebidensya, no, na wala sa Saudi ang au-pair. Kasi kailangan pa nilang gumawa ng pagkalalaking barko at para pumunta lang dito sa au-pair, ano? At ang biyahe ay 3 taon, balikan na po yon. So 1 year and a half kada isang biyahe nila, tapos pabalik, no? Kasama na po doon yung sistema ng kalakal. You see, in the ancient world, relying on the monsoon winds, there is only one cluster of islands that fit this specific description and time frame from the Red Sea, the Philippines. So, yan po ang mapa ng Pilipinas at nakaka-proud po bilang mga Pilipino na ang Pilipinas po ay supplier ng gold sa tinatawag na templo, no, na itinayo ni Solomon, templo ng Diyos na itinayo ni Solomon noong panahon ng biblical era po kasi yan. But let's look at the shopping list. The Bible says that they brought back gold, precious stones, the red almond wood, and exotic animals. Before the Spanish ever arrived, our ancestors in Butuan and the Visayas were wearing golden belts,
and eating from golden plates. So, ito po ang yung isa sa palatandaan, bago kasi dumating yung Spaniard dito, may mga gold na sa Pilipinas na nalilinang, no? In fact, napakagaganda ng pagkakahabi ng gold, no? At napaka-abundant, napakadami po ng gold dito, which is, nung panahon na yon, hindi pa ho natutuklasan ang gold dito sa Africa. Pero, kung ang pagbabasihan po ay tagal ng panahon, nauna pa po sa Pilipinas na ginagamit na ho ang gold bilang plato, palamuti, no? So, kung gold ang pag-uusapan, number 1 po ang Pilipinas, maging sa history po. Golden plates. We had the Nara tree and the durable redwood needed for the construction of the temple pillars. Ito pong redwood na ginamit sa pagbuo o ginamit sa pagbuo, isa sa ginamit sa pagbuo ng templo. Ang pagkakalam ko po, dalawa lang ang mayroon pagkukunan niyan. Isa sa portion sa kontinente ng Amerika, which is imposible nilang marating at mas malayo po yon sa kanila. At halos ito ay nasa gitna po ng kontinente ng Amerika, no? Pinakamalapit at tinatawag na mas malapit sa katotohanan talaga na nasa Pilipinas nga. Think about this, the physical foundation of the very first temple in Jerusalem. The very place where God's presence dwelt here on earth was likely built with materials that came from the islands of this nation. We were connected to God's divine plan thousands of years before we even knew His name. Amazing. Didagdag ko rin po, no, isa sa sinasabi sa Biblia yung peacock, no? Which is endemic po dito sa Pilipinas. May mga peacock po dito. Isa yan sa mga dinala nila doon. Peacock. Yun po yung klase ng ibon, no? Na yung bumubuka yung kanyang mga pakpak sa likod, ano? At napakaganda, parang pamaypay. But God didn't just prepare the land, He prepared the hearts. When the Spanish arrived with the cross, they were shocked. They were expecting to find a people who had no concept of God. Instead, they found a people worshiping Bathala. We have a saying, Bahalana. Today we think it means, come what may. But its root is Batalana. So, yung dito, yung Aba ho, ibig sabihin po kasi ng Aba ay ama, no? May pag-aaral po dito, bago pa dumating yung mga Kastila, ang tawag po ng mga ninuno natin, lalo dito sa parting Luzon, ang tawag, yung iba anito, ang tawag nila sa mga Diyos, no? Pero mayroong mga grupo dito sa Pilipinas na endemic talaga sa Pilipinas na kung tawagin nila ang Diyos ay Aba, which is ang ibig sabihin po sa wikang Hebrew yan ama, no? That is, I trust God, or let God do it. This is what theologians call a redemptive analogy. God planted a seed of truth in our culture. And so when the gospel finally arrived, it wasn't a replacement of our identity. It was a completion of that Filipino identity. It was a completion of the identity of this land. So yung sinasabi niya tungkol sa bahala na, parang Diyos na ang bahala. To bago sa akin to, no? Natutunan natin. So, mukhang may connection po, no? Bahala na, bathala. Bahala na ang Diyos.
no? Parang ganon yung ganon tayo tumatrabaho, no? With faith po, with kasama ang pananampalataya. This land. And so we were not conquered by religion. We were reconnected with the Father that our ancestors were already calling out to. History has been very painful. The Philippines endured 300 years of Spanish rule, the American occupation, the Japanese occupation, and even the Second World War. And so it is easy to look back at this history with some bitterness. But look at the map today. In a region that is dominated by Hinduism, Buddhism, Islam, the Philippines remains the only country that is predominantly a Christian nation in. Oo nga, no? Makakapangyarihan po ng sumakop sa Pilipinas. Napakaraming relihiyon ang pwedeng mag-impluensya. Pero ang Pilipinas po ay nananatiling Christian country na parang pinipreserve yan ng Diyos hanggang sa mga huling araw. No? Parang ito ay fulfilling the prophecy talaga. No? Parang tama po yung sinasabi niya. Asia. God used the crucible of history to preserve a remnant, to preserve a people that are special to Him. He literally built a lighthouse in the East. We often ask, why did the Philippines suffer so much? Perhaps it was to forge a resilience that will make Filipinos the most adaptable people on the earth. Filipinos are arguably the most adaptable people on this planet because God had a job for them that requires them to go everywhere. Galing niya, no? Nasilip niya pa yon, no? Pilipino talaga adaptable, no? Kahit saan mo dalhin, mabubuhay. Kaya niyang yung katawan natin, kaya nating i-adapt lahat ng klase ng weather sa buong mundo. No? Reason ba kaya yon? Dahil para ang Pilipinas ay mangaral sa buong mundo, no? Para ilapit ang lahat ng tao sa buong mundo, ilapit siya sa ating Panginoon. Parang talagang plinano, ano? Hindi ko nakita yun, pero nakita ng mga banyaga, ng mga foreigner. Sila pa ang nakakita nito at hindi tayo mga Pilipino. In the days of Solomon, the Philippines sent physical gold to Jerusalem. But today we are sending a different kind of gold. OFWs, overseas Filipino workers. You see, the world sees them as domestic workers, engineers, nurses, and so on. But heaven sees them as missionaries. They are spread across every part of the world, across the Middle East, Europe, and other places, in places where traditional missionaries cannot go. A Filipino nurse can sing a gospel song to a patient in a closed country. A Filipino nanny can teach a child about Jesus in a secular home. The Philippines is no longer just the pearl of the Orient. We are the evangelists of the world today. All the praise and all the glory belongs to you, our God. The prophecy has come full circle. Back in the day, this island nation contributed to the construction of the physical temple. But today, we are building the spiritual kingdom. We magnify your name. Grabe, nakaka-touch, no?
Pwede nga gawin yon kasi nagpapadala tayo ng mga OFW, no? Kung Kristiyano yung mga yon at kilala nila ang Diyos, pwede talaga nilang i-spread, ipakilala doon yung mga pakilala sa mga kakilala nila yung tungkol sa Diyos, no? Ang tungkol sa Christianity, ma-evangelize sila na tayo iniligtas tayo ng ating Panginoong Hesus dahil sa ating mga kasalanan, iniligtas tayo sa pamamagitan ng pagtubo sa ating kasalanan sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, no? Yung isang yun ang ibang ebanghelyo po yun, no? Na dapat malaman ng mga tao sa buong mundo. At Pilipino ang mga Pilipino ang may kakayahan, much more na may kakayahan na makagawa nito dahil may kakayahan tayong maka-adapt, no? Maka-adapt hindi lang sa klima, maging sa mga ugali sa buong mundo, ugali ng iba't ibang tao. Kakatouch naman, ano? At yung isa yung sinabi niya, no, kung noon tumulong ang Pilipinas at nag-ambag ang Pilipinas doon sa paggawa ng templo ng Diyos sa pamamagitan ni Solomon, ngayon tumutulong ang Pilipinas, hindi naman yung templo, yung sa relasyon, no, binubuo yung kingdom na. Kasi pinangangaral natin yung salita ng Diyos, so binubuo yung kingdom ng Diyos, no, spiritual noon, material, pero ngayon ay spiritual. Napakaganda pong video nito. If you're watching this and you're a Filipino, then hold your head high. Your history is not an accident. You are not just from a small island nation. You are from the land of kings, God's own remnant, a land of gold, and a land of destiny. I am Kesaya Kiazon, and this is the Church Diary. If this story has inspired you, please share the video. Let's wake up the giant in us. God bless the Philippines. So hanggang dito na lang po, no? At napakaganda ng video na ginawa nito na The Church of Diary. Nakaka-touch, no? At ang nakakalungkot nito, bakit hindi ito sinasabi, no? Hindi ito sinasabi ng mga pastor dito sa Pilipinas. Bakit hindi nila pinakikilala yung identity natin para mas tumatag lalo yung pananampalataya, ano? Ibig sabihin, para mas lalo tayong mapalapit sa Diyos. Parang walang pastor pa akong na-encounter dito sa Pilipinas o mga kaparian sa Katoliko o sa iba pang relihiyon dyan na ipinangaralan tungkol sa au-pair. Bakit ho ibang bansa pa natin naririnig to? Sa mga banyaga pa natin naririnig to. At nagpapatunay na ang Pilipinas nga ay au-pair. Kagaya na lang nung sinasabi ko sa inyo, yung dagad culture. Napakadami po ng present nitong ebidensya na ang Pilipinas nga ay ang au-pair. Ang dagad culture po ay hindi po relihiyon. Yun po ay group of scientists na nag-aaral tungkol sa mga bagay-bagay, mga geological o history ng isang bansa. Sila po yun. At naging topic nga po nila dito ang Pilipinas, kung bakit ang Pilipinas ay au-pair. Hinanapan nila po ito ng ebidensya at napakadaming ebidensya po ang kanilang na-present. So ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na kung ito man ay totoo, talagang andito ang tinatawag na au-pair. At ang sinasabing bayan ng Diyos sa malayong lugar, ako po ay natutuwa dahil ako po ay Pilipino. So maraming salamat po sa panonood dito sa channel ito. Ito po ang Aboy Mix Videos. Hanggang sa muli.